Patungkol din diyan. Patungkol din diyan sa ano na yan, ito si Senator Marcoleta ay magkakandak na ng investigation tungkol diyan. Pasok. Marcoleta promises to get answers as it leads an investigation next week into alleged irregularities in the flood control projects. Hannity has this report. Open fire as the Senate Blue Ribbon Committee, chaired by Senator Rodante Marcoleta, prepares to open its investigation on flood control anomalies next week. In an interview, he admits the task is daunting, but promises to expose how officials and contractors profit while communities suffer. Hindi, kailangan talaga dito, hindi lang yung contractor ang ipako natin sa krus. Kailangan ipako natin sa krus pati yung mga sinong mga congressman ang may gawa ng project na ito. At saka bago yan i-turn over, chine-check yan, kino-quality check yan. Sinong nag-quality check? From Congress ba o from DPWH? Oo, dapat lahat sila dyan makasuhan. No? Habang ang sarap ng mga buhay nila, kakahigop ng kape pag umuulan. Ang sarap ng mga buhay nila, tuyong-tuyo sila, mga naka-SUV sila, ang tataas. Tapos mamimigay sila ng relief. Ano lang ibibigay nilang relief goods? Tapos, putyo na nga ibibigay nilang relief goods. Walang hiya na yan, nakasakay pa sila sa truck, hinahagis-hagis lang nila, parang mga patay gutom masyado yung mga tao, di ba? Yun ang yun ang malaking problema natin. From substandard projects. Senator Ping Lacson is also jumping in. On social media, he earlier announced he's set to deliver his first privilege speech next week to support the president's call to expose so-called ghost and substandard flood control projects. Flood control seemed to be a favorite insertion in the national budget. Yun daw ang pinakapaboritong lagyan, insertion. Lagyan ng sobra-sobrang pera. Oo, dyan ilagay kasi justifiable. Oo, kasi talagang all year round ang flood control system natin, projects. O either lumang project na yan, mini-maintain na lang or panibago. O hindi ba? BNC earlier got hold of a document surfacing hundreds of billions worth of insertions in the 2025 budget. Majority of the insertion 100 billion insertion mula sa budget. Ganito kabulok ang sistema natin. No wonder may pera ang Pilipinas. Actually, mas malaki nga ang budget ng gobyerno natin 2024 at 2025 at saka 2026. Mas malaki yung budget natin, pero tinan mo, may pagbabago, may infra, may kalsadang bago, wala. Nawala yung traffic, lumala. Gumanda airport, ang pangit. Naku po. Were allegedly allotted to DPWH infrastructures. It was then announced by the president himself that the failed projects should be investigated and that those involved should be held accountable. The Senate isn't also just focusing on flood control. Marcoleta opened fire too on online gambling earlier this week, questioning the ownership of companies who may be involved in proliferation of online sugal. One of them is AB Leisure Exponent Incorporated, which he said runs well-known platforms like DG+. He then said the company sponsored comedian Vice Ganda's concert recently. The comedian went viral for her remarks on the senator. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya ng tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Marcoleta said such companies use celebrities to promote their brands while affecting ordinary Filipinos. He called on the Bangko Sentral to act on e-wallets used for gambling. I believe, Mr. Chair, the BS... So ayan may problema na tayo sa flood control. May problema pa tayo kay Vice Ganda. May problema pa tayo sa sugal. So, tingnan mo naman ng mas marami actually ang problema sa Pilipinas kaysa sa solusyon sa problema. Diyos ko po.
Pero good thing kasi mag-iimbestiga na nga itong si Marcoleta at nako po, nagkakaroon din aside from yung corruption sa gobyerno, baha, pamumulitika, putya yan. Ito may smear campaign ha. Smear campaign kay NBI director SPO, dating SPO 1 Santiago to, asintado yan. Oo, yan yung nagkapelikula, si Bong Revilla pa nga gumawa nung ano yan eh. Pero ito, atinan ninyo. Sabi ko sa inyo, di ba matino itong tao na to, matino itong judge na ito. Pagka merong utos sa kanya na magpatawag ng mga vlogger, nung mainit sila sa mga vlogger, pumunta dyan kay NBI chief, kinakausap niya ng maayos. Sinasabi niya na hindi absolute, bla bla bla, basta wag lang tayo yung ganito. Parang pinangangaralan lang niya. Hindi niya sinasampahan ng kaso. Pero inutusan siya na mag-investigate, so pinapupunta niya at kinakausap naman niya. Wala naman daw siyang sinasabi na, oy, tigilan nyo na itong pagbanat kay ganito. Tigilan nyo na yung pagbanat kay ganyan. Wala daw siyang sinasabi gano'n kasi nakausap natin yung mga kasamahan natin na nagpunta sa kanya. Ako kasi, noong pinapupunta ako ng NBI, nasa Amerika ako noon eh. Yung panahon na nag-zoom kami nila VP Sara eh. Pero okay naman to, maayos naman kahit papaano ha. Hindi to bitaw ng mga salita na kabalbalan. At saka ito, judge kasi ito, matinong tao ito, from police, naging huwes, imagine. Grabe yung lundag. So dahil marami daw naninira sa kanya, dahil sa mga smear campaign tungkol sa kanya, ginagawan siya ng istorya. Sabi nga parang may nabasa pa ako sa social media na may mafia sa loob ng NBI. Di umano hindi yan kumpirmado, pero kinukumpirma yan ng pagre-resign nito ni NBI director kasi maayos tong tao na to eh. Nakita mo kung paano niya hinandle si Teves nung nakuha nila. Kung si Abalos yun, ay yabang nun. Kung si Abalos at saka si Marbillion, putya yan, baka ibinandera pa niya, ibinandera. Pero itong si Santiago, si Judge Santiago, na Director Santiago ng NBI, patas yung kanyang mga statement. May kaso na, antayin natin kung ano magiging resulta ng kaso. Oo, a person is innocent until proven otherwise, di ba? Walang Diyo. Si NBI Director Jaime Santiago, kinumpirma yan ng Presidential Communications Office. Sa sulat ni Santiago kay Pangulong Bongbong Marcos, ang tinukoy niyang dahilan ng kanyang pagbibitiw ay ang anyay smear campaign laban sa kanya. Nagsimula raw ito So ibig sabihin talaga, unti-unti na, the House of Marcos administration is crumbling down, ika nga. Unti-unti nang lumulubog. Unti-unti na silang nagkakagulo. Mantakin mo, lahat sila gusto nila bida. Lahat sila gusto nila magaling. Ganun kahina yung presidente natin kasi nung si Pangulong Duterte ang presidente, siya lang ang siga. Nung si Pangulong Duterte ang presidente, siya lang ang magaling. Ano nangyayari ngayon? Mahina ang presidente. O kaya lahat gusto magbida-bida tapos nasasagasaan nila yung isa't isa. Kasi gusto rin magbida ng isa, gusto rin magbida ng isa. O kaya dito kay NBI chief, ito na nga lang yung mga matino, umalis pa. Mantakin mo, nag-resign na, hindi tinanggal, nag-resign. Ang masaklap nito, baka memya, pag-resign nito, tambakan ng kung ano-anong kaso na naman to. Ganyan ang ginagawa nila eh. Ay nabawal umalis, parang kulto. Pag pumasok ka, hindi ka na pwede lumabas. So ito, lumalabas. Baka mamaya, paglabas na ito, sandamo ka lang ikaso rito. Yun ang problema natin. Diyos ko po. Utusan sila ng Pangulo na magsumite ng courtesy resignation. Ayon kay Santiago, hindi niya papayagan na madungisan ang kanyang reputasyon. Wala pang tugon ng Pangulo sa resignation ni Santiago. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Ayan, it just shows mga bossing na talagang wala na. Pasira na rin talaga itong administrasyon na ito. Palagay ko, iraraos na lang nila yan hanggang 2028. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming